Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang If Her Flag Breaks. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Kaya niyang makita ang hinaharap ng tao sa pamamagitan ng bandila. Nakatagpo nila si Akane Mahugasawa, na may dalang bandila ng pagkakaibigan na nananatili sa kabila ng kanyang paulit-ulit na paglabag. Dinala ni Sota ang mga babae sa kanyang lumalalang tirahan, ang Quest Dorm. Nang magpakita si Akane ng bandila ng kamatayan, nagmamadali si Sota para iligtas siya. Naalala ni Sota ang kanilang engkwentro sakay ng Premium Umbriel. Nakatagpo niya ang kanyang kaibigan noong bata pa na si Okiko, na ang kapatid na babae ay may bandila. Inayos ng mga voluntaryo sa pangunguna ng Student Council President na si Mimori Taikoji ang Quest Dorm. Nakilala ni Sota ang effeminate boy na si Megumo na kasama sina Akane, Okiko, at Nanami, ay lumipat sa dorm upang mapanatili itong gumagana. Nang maglaon, natuklasan niya ang isang liham na nagpapaalala sa kanya ng pakikipagtagpo kay Sakuran na humantong sa kanyang pagkuha ng kanyang mga kapangyarihan at ang kanyang misyon na bumuo ng isang grupo ng mga karakter. Nagising si Sota upang matuklasan na sina Akane at Megumo ay nasa kanyang silid na pinamumunuan ni Okiko. Dinala si Ruri sa Quest Dormitory. Upang maiwasang ma-demolish ang dorm at mapatalsik si Sota, kinakailangan ng Quest Dorm na lumaban sa Hat Agaya Academy Sport Festival at manalo ng MVP Award. Inatasan si Rin na tulungan ang Quest Dorm sa pagkapanalo ng titulong MVP, kaya nagsimula siya ng may sensinang pagsasanay. Si Rin ay may isang lalaking kaibigan na nagngangalang Sauda, na nakikipagpalitan pa rin siya ng mga mail sa kabila ng kanyang bandila na Hate Guys. Ang Sauda ay ipinahayag na si Sota at ang dalawa ay magkaibigan noong bata pa. Sa unang araw ng sports festival, mahuhusay ang mga miyembro ng Quest Dorm. Gayunpaman, sa pangalawa hanggang sa huling araw, bumaba ang kanilang pagganap na nagresulta sa pagbaba sa ikawalong pwesto. Noong gabi bago ang huling araw ng sports festival, tinalakay ni Sota ang kanyang kalagayan kay Ruri. Inactivate niya ang First Flag program code ni Ruri habang binibigkas ang sulat na natanggap niya. Ipinakita sa Sota ang isang pangitain ng Quest Dorm kung saan mayroong underground passage sa ilalim ng dormitoryo. Sa huling araw ng sports festival, sa ilalim ng patnubay ng Victory Flag, ang Quest Dorm ay ginawaran ng MVP Award sa kabila ng pagtatapos sa ikalawang pwesto. Sinubukan ni Sota na hanapin ang pintuan patungo sa daanan sa ilalim ng lupa, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagreklamo ang lahat na pumayag si Sota na makipag-date kay Akane, kaya nakipag-date si Sota sa lahat maliban kina Nanami at Ruri, na nanatili sa Quest Dorm. Inimbestigahan ni Sota at Ruri ang daanan sa ilalim ng lupa, kung saan natuklasan nila ang isang kaba ng bato na may parehong inskripsyon sa liham ni Sota. Lumilitaw si Mei, ang samurai. Pumasok si Mei sa Hat Agaya Academy bilang kaklase ni Sota. Naglalakbay si Sota at ang mga miyembro ng Quest Dorm sa dalampasigan at kagubatan. Bilang resulta ng kanyang traumatikong karanasan matapos makaligtas sa insidente ng Premium Umbriel, nagkaroon si Sota ng takot sa tubig. Nakilala ni Sota si Kurumiko, ang cleric, na nagpapakita ng story flag na nagpapahiwatig ng pag-unlad ng balangkas. Ang mga magulang ni Kurumiko ay nahayag na biktima ng Premium Umbriel. Habang ipinakita ni Kurumiko kay Sota ang kanyang lihim na lokasyon sa loob ng isang kuweba, nakulong sila ng high tide sa loob. Iniligtas ni Sota ang dalawa sa pamamagitan ng pagsira sa watawat ng kamatayan ni Kurumiko sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na babae, tulad ng ginawa niya kay Okiko. Matapos mailigtas, nakatagpo sila ng isang misteryosong puting babae. Ang pagkakakilanlan ng misteryosong babae ay nahayag na si Megumo, na pinilit na mag-crossdress ng kanyang mga nakatatandang kapatid na babae na madalas na pumupunta sa kalapit na mansyon. Kapalit ng tulong ni Mimori sa pagpapabalik kay Kurumiko sa Hat Agaya Academy, dapat makipag-date si Sota sa kanya. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Mimori, si Mei lamang ang nakapagdala kay Kurumiko sa Quest Dorm, na nagresulta sa pagkakadikit ni Kurumiko sa kanya. Ipinahayag din sina Mimori at Sumugi na sasali sa Quest Dorm, at si Mei, na hinikayat ni Kurumiko, ay gumawa ng parehong hakbang upang lumipat sa Quest Dorm. Inilarawan ni Sota ang kanyang mga kakayahan kay Mei. Dinala siya ni Mei sa isang kahaliling universo kung saan wala si Sota, kaya naging sanhi ng pagkamatay ni Nanami,
Akane, at Kurumiko. Dinala siya ni Mei sa Premium Umbriel, kung saan nakilala niya si Miyuki, na ngayon ay gumaganap ng protagonist role bilang kapalit ni Sota. Sinubukan ni Mei na iligtas si Sota sa pamamagitan ng pagtanggal sa death flag, at sa proseso, natuklasan niya ang totoong kapalaran ni Sota. Nailigtas si Sota sa kabila ng hindi niya magawa, ngunit binubura ng Sacrament ang mga alaala na nauugnay sa bandila ni Mei. Si Sota ay inagaw ni Riru sa panahon ng summer break, habang siya ay nagbabakasyon kasama sina Okiko at Rin, upang matupad ang pagnanais ni Akane na makilala siya. Dahil dito, pumunta sina Okiko, Rin, Megumo, Mei at Kurumiko sa bahay ni Akane. Si Nanami, na alam na ang mga miyembro ng Quest Dorm ay nasa bahay ni Akane, ay nabigo dahil hindi rin siya imbitado. Kaya, nagpa siya ang mga miyembro ng Quest Dorm na makipagkita kay Nanami sa kanyang tinubuang bayan ng Bloodyfield Principality. Sa daan patungo sa Twin Blade, ang kabisera, nakatagpo ni Sota si Hakoa, ang ika-14 na prinsesa ng Bloodyfield at ang kapatid sa ama ni Nanami. Nang maglaon, sina Hakoa at Nanami ay hinabol ng clone ni Ruri, na nakaprogram upang patayin sila. Muling naramdaman ni Sota ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan at ginamit ito para iligtas silang dalawa mula sa assassin, kahit na ito ang naghiwalay sa kanila sa pangunahing grupo. Ang mga miyembro ng Quest Dorm, kasama sina Sota, Nanami, at Hakoa, ay nakarating ng ligtas sa Bloodyfield. Ngunit ang kanilang kagalakan ay panandalian, dahil kamakailan ay iniulat na namatay sina Nanami at ang ama ni Hakoa. Natuklasan ni Elia, ang unang prinsipe, na siya ang tunay na ama ni Nanami at Hakoa. Pagkatapos, isang seremonya ang isinasagawa upang magluksa sa namatay na hari at upang ipagdiwang ang koronasyon ni Elia bilang bagong hari. Pagkatapos, nakilala ni Sota si Number 0, ang pinuno ng Seven Virtues Council. Pagkatapos ay inilalarawan niya ang pabula ni Bloodyfield, na kinasasangkutan ng isang taong walang pangalan na naging bandila, 2 prinsesa, at 10 bayani. Naunawaan ni Sota na ang kanyang kapalaran ay nasa dulo ng landas. Ang Number 0 ay humihiling ng tulong ni Sota sa pagliligtas sa mundo gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumipat si Hakoa sa Hat Agaya Academy. Ang Hat Agaya Academy ang nagho-host ng school festival. Nalinlang si Sota sa pagrerekomenda sa lahat ng 9 na miyembro ng Quest Dorm, bukod sa kanyang sarili, si Kurumiko, na hindi estudyante sa Hat Agaya, at Sumugi, na masyadong matanda, na makipagkompetensya sa Miss Hat Agaya Academy Beauty Contest. Si Nanami, na napagtatanto na si Sota ay nalulumbay sa panahon ng paligsahan sa pagpapaganda, sinubukan siyang pasayahin sa pamamagitan ng ilang mga talumpati, sa gayon ay natiyak ang kanyang tagumpay. Bilang panalo sa paligsahan, nakatanggap si Nanami ng Sota Escort Free Pass na nagbibigay sa kanya ng libreng pagpasok sa festival basta't kasama niya si Sota. Pareho silang nakatagpo ng isang misteryosong batang babae na nakasalamin malapit sa mga locker ng sapatos na tila may tinatakasan. Ang babae ay ipinahayag na si Serika Jinyin, na kilala rin bilang Serak-chan, ang pinakamamahal na idolo ng Japan. Siya ay nakatakdang magtanghal sa huling araw ng pagdiriwang. Natuklasan ni Sota at Nanami na nagawang maging idolo ni Serak-chan dahil sa interbensyon ni Sota nang ihayag ni Serak-chan na nagtataglay siya ng success flag, at tinukoy ang may-ari nito bilang Purple Flagman. Kinilala ni Sota si Serak-chan bilang Bard. Sa panahon ng konsyerto, muling lumakas ang lakas ni Sota, at humihinto ang oras. Lumilitaw ang Number 0 at binabalaan si Sota na ang kanyang presensya sa mundo ay magreresulta sa pagkawasak nito. Kaya naman, sa kabila ng pangako ni Sota na sasayaw sa mga miyembro ng Quest Dorm, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para makalimutan siya ng lahat. Si Nanami, na hindi naapektuhan ng kapangyarihan ni Sota, ang tanging individual na nakakaalala kay Sota. Upang maprotektahan ang kanyang mundo at ang kanyang mga kaibigan, desperadong labanan ni Sota ang Angelus Gemini sa mga server sa pamamagitan ng paglalagay ng death flag sa kanyang mga kaaway. Pansamantala, natuklasan ni Nanami na nakalimutan na ng lahat ang tungkol kay Sota, at ang kanyang pag-iral ay nabura. Sa araw ng kanilang pagtatapos, maghihiwalay ang lahat ng residente ng Quest Dorm. Kumbaga, malapit ng give-in ang Quest Dorm. Pumasok si Nanami sa silid ni Sota at natuklasan ang isang liham na nakasulat sa kanyang sulat kamay, kaya hindi na-disable ang protect mode ni Sota.
Si Rirou, na palaging naaalala ang lahat, sa wakas ay ipinahayag kay Nanami na siya ang nawawalang kapatid ni Sota. Ang kalahati ni Nanami ay nakakulong sa Principality of Bloodyfield, kung saan siya namamahala upang makatakas at magtago sa loob ni Ruri. Nang may kumpletong pag-unawa, nakipag-isa si Nanami sa kanyang iba pang sarili. Si Nanami at ang mga miyembro ng Quest Dorm, na tinatanggihan ang mapait na pagtatapos ng fairy tale, ay pumunta sa underground passage upang buksan ang gate para maabot at tulungan si Sota. Si Sota, na pagod na sa labanan, ay iniligtas ng mga miyembro ng Quest Dorm na dumating malapit sa Premium Ambriel. Ang mga babae ay nakikipaglaban sa Angelus Gemini habang si Sota, na walang maibibigay sa kanila bilang kapalit, ay nagtataka kung bakit sila dumating. Tiniyak sa kanya ni Akane na hindi ito ang kaso at kalaunan ay ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya bago pumunta sa labanan. Ang Premium Ambriel ay sumisipsip sa natitirang mga nilalang upang singilin ang isang huling pag-atake, habang inaalala ni Sota ang kanyang nakaraan habang sinusubukang pigilan ang pag-atake. Napag-alaman na minsan ay kilala niya sina Akane, Kikuno, Megumi, Rin, at Nanami sa totoong mundo, ngunit dahil sa isang aksidente, nagpasya si Sota na magkaroon ng isang batang babae na kilala bilang Laplace's Demon na bumuo ng kanilang mga flag ng kamatayan sa kanya upang sila ay mabuhay. Ang halaga ay na ang mga batang babae ay mawawala ang kanilang mga alaala sa kaganapan at na si Sota at ang mga batang babae ay makakalimutan na sila ay nagkita, habang si Sota ay nawalan ng pag-asa para sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, ginagamit ni Sota ang kanyang buong lakas laban sa Premium Ambriel, ngunit ang kanyang lakas lamang ay hindi sapat upang talunin ito. Sa tulong ng iba pang mga batang babae, maaari niyang sirain ito. Sa panahong ito, naka-activate ang kanyang death signal. Pagkatapos, nagising si Sota sa totoong mundo, kung saan ipinapaliwanag ng number 0 ang sitwasyon at ang katotohanan tungkol kay Sakura at sa Laplace's Demon. Inaangkin din niya na siya ay nasangkot sa isang aksidente bago mag-enroll sa paaralan. Pagkatapos nito ay pinagsama niya ang kanyang kamalayan sa maraming mga virtual na mundo. Bago siya umalis, ipinaliwanag niya na ang oras na ginugol niya sa virtual na mundo ay napakaikli kaya walang sinuman, kabilang si Nanami, na pumasok sa virtual na mundo upang iligtas siya, ang nagbabahagi ng kanyang mga alaala. Nang maglaon, nakatagpo ni Sota ang Quest Dorm at nadiskubre si Akane doon. Naalala siya ni Akane pagkatapos niyang iligtas siya mula sa pagkahulog sa sahig habang nagmamasid ang sina Sakura at Laplace's Demon. Nagtatapos ang episode na nakangiti ang mga babae sa harap ng Quest Dorm.